Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Banata na po agad natin yung unang topic natin. Ayan. Sara Duterte mukhang nilalamig po sa dahig. Sarap ng buhay talaga, no? Sarap ng buhay ng inyong Vice President. Ang mga Pilipino naghihirap, pero si Sara Duterte, pasarap lang. So, shoutout muna kay Elena Garcia. Eto na po, magsimula na po tayo. Wag na natin patagalin pa. But today is a good day. Maganda yung usapan namin sa politika. Today is a good day, lalo na sa Pilipinas. Aprobado yung OVP budget na 800 million may higit. Kaya good day po talaga. Ito na naman, nagbabalik na naman po tayo sa dahig. May konting usapan about sa pamilya, pero karamihan. Sana all, no, papamilya-pamilya na lang, pero yung bansa, iniiwan. Ang sarap ng buhay mo, Sara, no? Kami, hindi namin kayang gawin yan. Mahirap lang kasi yung mga Pilipino, eh. Pero kayo, na nasa, yung mga Vice President, lalo na yung kapatid mong kongresista, sarap ng buhay nyo, promise. Pa-travel-travel na lang kayo. Si Bato nga, hindi na pumapasok, eh. Tapos ikaw naman, bakasyon ka ng bakasyon. Ay, nako. Teresita Tan, shoutout po. Sa politics, kung ano yung nangyayari. Naging magaan nang muling dumalaw si Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court o ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Bakit? Bakit mo lang Magkano na naman kaya yung ginastos dyan? Ha? Yung ginastos dyan, magkano na naman po kaya? Kasi nung nakaraang mga buwan, milyon yata yung ginastos niya, di ba? Kasi may mga security pa yan, may mga staff pa yan, mga kasama. Di naman po nag-iisa yan, eh. Pero ngayon, nakasmile na po si Sara Duterte. Masaya po siya. Paldo na po, eh, di ba? Paldong-paldo na. Ayan, sa mga bagong pasok dyan, shoutout po sa lahat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Shoutout po sa lahat dyan, magandang hapon. Ayan, tuloy na natin to. Kung saan nakapiit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang oras rin na nagkwentuhan ang dalawa tungkol. Pumunta si Sara sa Hague dahil sa inyo. May tanga pa lang na jakita, no? Tanggal na yung jacket mo, bobo. Pumunta si Sara sa Hague para lang manood ng concert. Naalala ko nga pala, di ba yung concert ni Taylor Swift? Inuna pa ni Sara kumpara sa baha? Pangit ng pangalan mo, squatter ka talaga. Bobo ka. Ayan tuloy. Tanggalan ng jacket. Naka-jacket pala ako ng isang tanga. Squatter. Ayan si Sara Duterte matapos makatanggap ng budget. Balik na naman. Balik dahig na naman. Naging Dora the Explorer na naman. Sara for President ng mga baliw. Pwede yan, pwede. Presidente ng mga baliw. Agree ako dyan. Sa takbo ng politika sa Pilipinas, mga kasalukuyang issue sa pamahalaan at mga bagay na nakaapekto sa kanilang pamilya at partido sa politika. Ngunit tumanggi ang Vice-Presidente na ilahad ang mga detalyeng tinalakay nila bilang respeto sa pinagdaraanan ng dating Pangulo sa The Hague. Nang tanungin si VP Sara kung napag-usapan nila ang naging desisyon ng ICC sa apela ng kampo ng dating Pangulo sa interim release. Hindi niya banggit kanina, ma'am. Actually, hindi ko na tinake up kasi ayaw na ako yung Kamakailan lang ay hindi pinayagan ng ICC Appeals Chamber ang apela ng Si Koopman nyo, inuuto lang kayo niyan, no? Ang sabi ni Koopman, may pag-asa tayo, mabibigyan tayo ng interim release, huwag kayong mag-alala.
Tapos, nasa isip niyan, sige lang, uutuin ko lang kayo. Pera niyo talaga yung kailangan ko. Oh, naperahan kayo ni Kaufman ngayon. Bagay, trabaho naman niya yun. Naintindihan ko si Kaufman, trabaho niya yan eh, di ba? Trabaho niya na, ang lawyer kasi, pwede magsinungaling, di ba? Oh, Sarah resign, wala kang kwenta. Oh, wala ka daw kwenta, sabi ni ni Key Twist 194. Oh, Dating Pangulo para sa interim release na naglalayong pansamantala itong makalaya habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga kasong kinakaharap nito. Dahil dito, mananatili sa kustodiya ng ICC si dating Pangulong Duterte habang tinatalakay pa ang mga susunod na hakbang sa kanya. oh. Allocables are the new pork, and Sandro Marcos and Martin Romualdez are the pork barrel kings. Oh, mamaya pag-uusapan natin yan kung sino yung talagang mas matindi pa, ha? Sa tinatawag mong pork barrel kings. Oh, kasi yung mga napupulot mong balita, ano yan? Galing yan sa mga DDS eh. 'Di ba? Galing yan sa mga kapag tumai yung mga DDS, kakainin mo rin. Kain tayo ka eh. Oh, 'di ba? Mamaya pag-uusapan natin yung mga sino talaga yung totoong nagnanakaw sa ating bansa. Sino yung utak? Di ba kayo nagtaka? Matapos maaprubahan ng 800 billion plus. Ewan ko, hindi ko alam kung magkano yung sobra, no? Basta, million pala, sorry. 800 million plus ng OVP. Biglang nagbakasyon si Sara sa Dahig. Di ba kayo nagtaka? Ha? Bakit biglang nagbakasyon? Bakit biglang nagpasarap doon? Mission accomplished na eh. Oh. Yang kaso, paliwanag ni Vice President Duterte, sadyang hindi niya binuksan ang usapin sa interim release upang hindi madagdagan ang bigat ng isipin ng dating Pangulo. Sa kabila nito, iginiit niyang nananatiling matatag ang kanilang pamilya at umaasa silang magiging malinaw at patas ang proseso ng ICC. Samantala nagpaabot din si VP Duterte ng pasasalamat sa patuloy na suporta ng mga Pilipinong nagpapadala ng mensahe at panalangin para sa kanilang ama. Bakit pa kailangang ipanalangin si Duterte? Minumura niya yung Diyos eh. Diba? Binabastos niya yung Santong Papa. Minumura yung Diyos, tapos gusto niya ipanalangin. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa papatayin ng Panginoon yan. Bubuhayin pa ng Panginoon yan. Yung mga ganyang klaseng tao, hindi pinapatay ng Panginoon yan agad-agad. Ha? Bubuhayin pa yan. Para pagbayaran niya yung kasalanan ginawa niya. Yan yung totoo. Mabuhay ka hanggat gusto mo, Digong. Mabuhay ka. Dutai. Oh, sabi ng mga supporter, dutai lang kami. Thank you for coming and showing your support to President Duterte. Tapos nagsabi siya na, kasi nabanggit ko kanina na merong mga Filipinos dito sa labas ngayon. Sabi niya na nakailang ulit na daw siya nasabi sa inyo na Nakakasigaw nyo nung Marcos resign. Napagod lang kayo. Paggising nyo, si PBBM pa rin yung presidente. Sa kakasigaw nyo ng kakasigaw ng bring him home, hindi pa rin makauwi ng bahay si Digong. Si Digong, nananatili pa rin parang baboy na nakakulong dun sa kulungan. Oh. Bring him home, bring him home, bring him home. Tut ninyo. natanggap niya daw lahat ng messages nyo, na tanggap niya rin ang mga prayers ninyo, and do not daw parang sacrifice your health staying out in the cold. Sa ngayon, Malungkot si Kaufman eh. naghihintay pa ang kampo ni Duterte sa resulta ng isinagawang medical check-up sa dating Pangulo at iginiit na muling Bring backbone! Uy! Ano yan? Julito, Taroy! Ano bring backbone? Anong
bring backbone dyan, ha? Ikaw, ha? Pila sa ICC para sa interim release nito. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming So, pinahahalagahan. ayan, yun lang yung... Anong reaction nyo dito sa balitang ito, mga pre? Comment down below para naman na malaman natin yung inyong mga reaksyon. Opinion para mabasa natin, mga pre. Ayan na, pero masasabi ko lang sa mga DDS, wag na kayong umasa. Ang tatay ninyo, makakauwi pa. Matanda na yan. Wag nyo na paguring pasakayin pa ng eroplanong pabalik ng Pilipinas. Wag na, mapapagod lang yan. Concern lang naman kami kay Digong, eh. Napaka-concern namin. Kaya, Tatay Digong, dyan ka na lang, ha. Mabulo ka dyan, ha. Hindi mo kaya magbiyahe na. Matanda ka na. Dyan ka na lang. Ha? Masaya na yung mga Pilipino na wala ka dito sa Pilipinas. Yun lang. Ha? So, ayan, next topic tayo. Huwag kalimutang mag-like. May TikTok tayo dyan, may Facebook. Kalimbangin nyo na yan.